Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Title, See you in a couple of years. Attorney Topacio may babala kay Ombudsman Boying Rimulya. Naglabas ng sunod-sunod na patutsada si Attorney Ferdy Topacio laban kay Ombudsman Boying Rimulya kaugnay ng mga payag nito at sa patuloy na kontrobersya hinggil sa tensyon at insidente ng warning shot sa Senado noong May 13. Sa kanyang X account o dating Twitter, kwinestyon ni Topacio ang umano'y pagiging abala ni Rimulya sa usapin sa Senado habang may iba pang matagal ng kontrobersyal na kaso na hinihintay umano ng publiko. Ayon kay Topacio, Boyeng, nasaan na yung kaso ni Martin? Wala pa, no? Kasi sausaw ka ng sausaw sa di mo naman trabaho. GGS IS ka? Galing na galing sa iyong sarili. Yung pala ang GGSIS. Galing na galing sa sarili. Sabi niya, sige Boyeng, daldal lang ng daldal. Iniipon ko yan para sa grounds for impeachment. See you in a couple of years. Yeah. Ito na. Lumabas ang mga pahayag ni Topacio kasabay ng umiinit na usapin sa naging hakbang ng ombudsman laban kay Acting Senate Sergeant at Arms Major General Mau Aplasca matapos itong patawan ng 6 na buwang preventive suspension kaugnay ng warning shot incident. Matatandang iginiit ng kampo ng ilang personalidad kagaya ni Atty. Torion, abogado ni Senator Bato, na maaring wala umanong jurisdiksyon ng ombudsman sa Senate Sergeant at Arms dahil bahagi ito ng internal affairs ng Senado bilang isang co-equal branch of government. Samantala, ipinagtanggol naman ng ombudsman ang investigasyon nito at sinabing mahalagang mabusisi ang nangyari tension sa pagitan ng Senate Security at Operatiba ng National Bureau of Investigation. Sa ngayon, wala pang opisyal na tugon ni Rimulya sa naging mga patutsada ni Atty. Topacio sa social media. Okay, ako, nakikita ko yung malaking posibilidad na may magsasampa talaga ng impeachment case laban kay kay Ombudsman Rimulya sa 2028. Maraming interesado niyan. At salamat at nagsalita na si Atty. Topacio na naghahanda na siya. Mga 2 years pa siyang mag-prepare. Pero yan, di ba, ang gandang preparasyon yan. Kasi pwede yung mga pronouncement ng ombudsman ngayon. Pag konting kamali, grounds for impeachment ang mga yan. So, matinding babala. Okay, ano ang posibilidad na ma-impeach at ma-convict, matanggal sa pwesto ang ombudsman? Once nagustuhin yan ng president, example, si VP Sara, I am sure, pag siya ng presidente, maraming congressman na lalapit sa presidente at maging kakampi. Ganyan man palagi ang politiko sa ating bansa. Kung sino ang sitting president, panahon ni Pinoy, ang daming lumapit sa nakipag-alyansa sa Liberal Party. Panahon ni PRRD, ang daming lumipat sa PDP laban. Ngayon, panahon ni PBBM, maraming kumampi sa Federal, Partido Federal at sa kalakas CMD ni Martin. Kaya, pag nagpresidente si VP Sara, I don't know, may sarili siyang partido, yung Hugpong, baka doon lilipat. Not necessarily na PDP laban. Lilipat. Kaya,
kayang-kaya ni VP Sara na makakuha ng 1/3 o 106 congressman. Na kaya nga niyang kudita si sino ba? Pantaleon Alvarez. Mayor pa lang siya noon. Gumalaw siya. Oh, kasi mayroon silang hindi pagkakaintindihan ni Speaker Pantaleon Alvarez, panahon ni Tatay Digong. Wala, talsik siya. Inupo niya si Gloria. Ganyan kawais si VP Sara. Kaya, sa Kamara, kayang-kaya ni President Sara sa 2028 na makakuha ng 106 congressman para ma-impeach si Ombudsman Boying Rimulya. Okay, Senado naman. Diyan ang tunay na labanan. Kaya ba niyang makakuha ng 16? With his charisma, with his leadership, with her charisma and leadership and everything, palagay ko kaya. Kaya, sino ba yung naunang natanggal ng ombudsman? Merceditas Gutierrez, nag-resign. Oh. Pagdating ng panahon ni Boying, kung ito, mga senaryo lang itong sinasabi ko ha, I might be wrong. Opinion ko lang ito. Pagdating na ma-impeach na si Boying Rimulya, will he resign or fight it out? So, bahala na siya. So, ganyan yan. Kaya, ang buhay, wala pong permanent sa buong mundo. Everything changes. Kaya itong mga nakaupo ngayon, powers that be, akala nila forever. Nandyan sila sa kapangyarihan. No way. Kaya, mag-isip-isip. Ako, 66 na ang edad ko ngayon. Pinaghahandaan ko na yung pagpanaw ko sa mundong ito. It will come anytime. Kaya, kung ano ang magawa ko sa araw na ito, to honor God, to glorify God, to love my fellow men as I love myself, gagawin ko. Kasi, baka bukas makalawa, wala na ako dito. Ang natutunan ko is, only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Lahat itong ginagawa ko, itong vlogging journey, itong pagtulong sa mga talandig, ginagawa ko yan for the glory of God. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ora ni ang balay sa tabangan namo ugero. So napulo sila aning nga puyo, ikaunsi ang mama nga nakigpuyo lang dire sa ilang balay. So muna ni ang itsura sa ilang gipuy-an nga balay sa iyang atop nga yero. So kaulanan na gid sila. So mo na nagid-gidag kuon sa buslot sa ilang balay. So karon atong bisitahon ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan karon sa tabang siya nga yer. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga bag-ong balay nga pag-atupan. So mo na pod ni ang yero nga gitabang sa iya ha. Makaatop na ni siya karon.
ug karon human na gid sa pag-atop ang ginatabang nga yeros makita nato nga nakatop na gid sila sa ilang balay nga gipatindog. Matasun nga mat sa Ginoo nagtabang sa sun nga nagbalay na ko. Dili na ko makigpuyo sa kan. Inaanak ko'y balay. Dili na ko makigpuyo sa akong ginikanan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa katuig, Isa ka tuig. So pila mo nga nagsuon nga nakigpuyo lang sa imong ginikanan? napulo. Napulo mo. So isa lang kabalay inyong gipuy-an. O mat sa tabang nga kabalay na ko karon. Wala pang tabang di ko kabalay. Salamat sa Ginoo nga nagbalay na ko. Salamat kaayo.